Dear Lady Love TV. Betray and Marry My Best Friend. Tunghayan na po natin ang ika-24 na bahagi. Kung inaakala ninyo na tatanggapin ko ang aking pagkatalo, nagkakamali kayo. Paulit-ulit na sabi ni Beatrice sa sarili. Hindi naman kasi siya ang tipo ng taong basta-basta tumatanggap ng pagkatalo. Ipinilig lang niya ang kanyang ulo nang pumasok sa isipan niya ang kanyang boyfriend na nang iwan sa kanya. Si Jonas. Tapos inagpakasal sa ibang babae. Marahas na buntong hininga ang kanyang pinakawalan dahil hindi naman niya nagantihan ang manloloko niyang ex-jowa. Ang dahilan, nakilala niya na si Lawrence. Nang maisip niya ang lalaking itinitibok ngayon ng kanyang puso, hindi niya napigilan ng mapangiti ng todo. Sobra kasi niyang hinahangaan at pinamahal ito, kaya parang himalang napawi ang sakit na nararamdaman niya sa naunang pag-ibig. Kaya naman, gagawin niya ang lahat para hindi na mawala si Lawrence sa kanyang buhay. Wala rin siyang pakialam kung mayroon itong ibang minamahal. Basta ang nais niya, kanya lang ito. Dinampot niya ang kanyang cellphone at tinawagan ito. Siguro naman ay sapat na ang ilang araw na hindi niya nagawang nagparamdam dito para magawa na siya nitong patawarin. Nakakaramdam lang siya ng panggigigil nang maalala niya ang babaeng iyon. Unang tingin pa lang niya rito ay mainit na ang loob niya rito. At alam niya kung bakit. Ito ang mahal ni Lawrence. Siya ang tipo ng babae na gustong nakukuha ang lahat ng kanyang magustuhan. Spoiled brat siyang talaga. Tiyak na yang hindi rin hahayaan ng mga magulang niyang hindi maibigay sa kanyang lahat ng gustuhin niya dahil siguradong magwawala siya ng bonggang-bongga. Medyo kailangan lang niyang kumalmante. At dahil doon, ay mas gustuhan niya ito. Pinatunayan din kasi noon na ang kalakasan nito, kaya alam niyang napakasarap nitong masandalan. Kung ito ang makakarelasyon niya, ay hindi na siya mabuproblema pa sa buhay. Ang kaso nga lang, hindi naman ito interesado sa kanya o kahit sinong babae dahil sa ex-girlfriend nito. Kapag magkasama sila ni Lawrence ay palagi nitong sinasabi na hindi ito nakikipagrelasyon o pumapasok sa friends with benefits relationship dahil iisa lang ang nagmamay-ari ng puso nito. Kahit tuloy madalas siyang mabasted kay Lawrence, hindi niya magawang isipin na wala siyang pag-asa rito. Katunayan, mas minamahal pa nga niya ito. Paano? Napagtanto niyang karapat dapat itong ibigin. Kahit nagwapo ito, ay hindi ito playboy. Umiiwas pa nga ito kapag may nagtatangka magseduce dito. Ibig sabihin, talagang mapapagkatiwalaan ito. At kahit na mayaman ito, hindi ito abusado sa kapangyarihan. Mababait pa nga ito sa mga empleyado. May pagkakataon din na nagpapakain ito. At higit sa lahat, mabuti itong anak. Minsan na niyang nakasama ang pamilya nito. Kaya alam niyang maganda ang pagpapalaki kay Lawrence. Ang ngiting nasa labi niya ay unti-unting nawala dahil out of coverage ang cellphone nito. Kaya naman, agad niyang ginawang tumawag sa opisina nito at ganoon na lamang ang panggigilalas niya na sabihin ng sekretarya ni Lawrence na out of the country ito. Mararahas na buntong hininga tuloy ang pinakawalan niya. Hindi kasi niya maiwasan na makaramdam ng panggigigil. Pakiramdam niya ay binabaliwala siya nito. Gayong dapat ay alam niya kung ano nangyayari sa buhay nito dahil itinalaga niya ang kanyang sarili bilang girlfriend nito. At kahit na anong sabihin ni Lawrence ay hindi mababago iyon dahil mahal na mahal niya ang binata. At hindi niya hahayaan na may taong sisira ng kanilang relasyon. Nang maisip niya ang babaeng iyon, pakiramdam niya ay kinalaman ito sa biglang pagkawala ni Lawrence o baka nga magkasama mga ito ngayon. Sunod-sunod na mura tuloy ang pinakawalan niya pagkaraan ng ilang sandali. Pakiramdam niya ay may kasalanan siya kung bakit nagawa niyang lusutan ng babaeng iyon. Ilang araw siyang dumidistansya kay Lawrence. Pwes, hindi niya nahahayaang mangyari iyon. Ngunit, kung hindi niya ito malalapitan, mas maiging ang kausapin niya ang asawa ng babaeng yon. Tiyak naman niyang hindi hahayaan ng mister nito na agawin lang ang asawa nito. Sa kaisipang iyon, ay napapalakpak siya. Ang sumuot kasi sa kanyang isipan ay kung ano ang maaaring magawa ng mister nito sa kanyang asawa kapag sinabi niyang nilalandi nito si Lawrence. Kung ang babaeng iyon kasi ang kanyang kukumprontahin, siguradong magmimistulang knight in shining armor lang ni Lawrence na ililigtas ang minamahal nito. Samantalang kung ang asawa ng babaeng iyon ang kanyang lalapitan, tiyak niya may mangyayari at hindi siya magsisisi ni si Lawrence dahil titiyakin lamang naman niyang hindi siya madadamay sa gulong kanyang gagawin.
Sa ideyang nabuo niya sa kanyang isipan, hindi niya napigilan ng mapapalakpak. Kung kanina iniisip niyang humilata na lang, ngayon ay nagbago na ang kanyang isip. Bumalikwas na siya ng bangon dahil kailangan niyang gawin ang kanyang pinaplano. Nang mawala siya sa eksena, ay minabuti niyang imbestigahan ang ex-girlfriend ni Lawrence na nalaman din niyang isang international writer. Gusto pa sana niyang humanga rito dahil masasabi niyang hindi rin pala basta-basta ang babaeng mahal ni Lawrence. Pero nagbago ang kanyang isip dahil hindi laman iyon ang dapat niyang maramdaman sa isang kaaway. Ang dapat niyang maramdaman dito ay pagkamuhi at kailangan niyang gawin ang lahat para mailayo ito sa kanyang mahal at alam niyang asawa lang ng babaeng iyon na makatutulong sa kanya. Kaya naman, tinawagan niyang investigador na inutusan na sumunod palagi sa asawa ni Jackie. Nang sabihin nito na nasa opisina ng lalaking iyon ay napangisi siya. Agad nga lang napalis ang ngiti sa kanyang labi nang sabihin din nito na ilang araw nang hindi umuuwi si Jackie kaya palaging wala sa sarili ang mister nito. Tonto, bakit hindi mo ibinalita sa akin yan? Galit niya ang tanong dito. Nanggagalaiti siya. Nang makita nga niya ang kanyang sarili sa salamin ay ang pula-pula ng kanyang mukha. Sanhi ng matinding galit. Ang agad kasing pumasok sa kanyang utak ay magkasama ngayon sina Lawrence at Jackie. Iniisip pa lang niya na magkasama mga ito sa kung saang lugar ay gusto na niyang magwala. Paano na kung talagang nagyayakapan, naghahalikan at nagsisex ang mga ito? Ngayon pa lang ay parang gusto na niyang pumatay. Lakad. Shucks, hindi napigilan sabihin ni Jackie dahil pakiramdam niya isang malaking kahangalan lang ang kanyang ginawa. Ang buong akala niya, kapag umalis siya sa bahay ni Lawrence ay tuluyan na siyang makakatakas. Ngunit, paano naman mangyayari yon kung wala na siyang lulusutan para magawa iyon? Gubat ang kanyang pinasok at kasabay ng realisasyon na iyon ay naisip din niyang may panganib na ihahatid iyon sa kanya. Kaya naman ngayon ay gusto niyang huminto at bumalik na kay Lawrence. Maaaring ang magalit ito sa ginawa niya pero sa palagay naman kasi niya ay iyon ang tama niyang gawin. Pamilyado siyang tao kaya hindi dapat si Lawrence ang kanyang kasama. Kahit pa sabihin ito ang mahal niya. Ngunit nang lumingon siya sa kanyang pinanggalingan ay parang biglang nalaki ang kanyang ulo. Hindi na rin kasi niya alam kung saan siya galing dahil may 4 palang lagusan doon. Kaya hindi niya na alam kung saan siya lumusot. Sobrang nag-aalala si Lawrence kay Jackie. Kung mayroong masamang mangyayari dito, alam niyang walang ibang dapat sisihin kundi siya. Ibig pa niyang ipagpilitan ang kanyang sarili kay Jackie kahit mayroon na itong pamilya. Ganoon na ba talaga siya kasama? O marahil ay alam niyang naghihirap din naman kasi ang kalooban ni Jackie. Talaga lang abot-abot ang pagpipigil nito para huwag magagawa ng kasalanan kay Marco. Ngayon ay alam niya na kung bakit sobra siyang nagagalit kay Marco. Sobra niya itong kinaiinggitan dahil kahit sa anong pagkakataon ay palaging ito ang pipiliin ni Jackie. Ngunit ang mga oras na iyon, alam niyang hindi muna siya dapat na maghinanakit dahil mas importanteng matagpuan niya si Jackie. Damn, sigaw niya nang may tubig na bumagsak sa kanyang mukha. Nang mapatingin siya sa langit ay alam niyang may kailangan niyang matagpuan si Jackie. 2:00 pa lang pero nangingitim na ang kalangitan kaya alam niyang maya-maya lang ibubuhos na ang malakas na pag-ulan. Nayakap ni Jackie ang kanyang sarili. Talagang nagsisisi na siya kung bakit umalis pa siya. Samantalang pwede naman niyang pakiusapan si Lawrence na iuwi na lamang siya. Marahil dahil ayaw din naman niyang makita sa mukha nito ang sakit. Nasasaktan din naman siya dahil alam niya nagkamali sila ng desisyon. Kung hindi niya naging duwag noon, ay dapat kapiling pa rin niya si Lawrence hanggang ngayon. Kaso inuna niyang isipin na masasaktan lang siya ni Lawrence. Pinili niyang huwag magtiwala sa pagmamahal nito, gayong alam naman nitong totoo iyon. At kahit naman alam niya kung kanino siya liligaya, ay hindi na niya maaaring tanggapin dahil mali. Para siyang pinanlamigan ng katawan nang marinig niya ang sound na iyon. Mula sa dahong nadadaanan, gusto niyang tumili pero hindi niya magawa. Sigurado kasing mas mapapahamak siya. Jackie! Nang marinig niya ang boses ni Lawrence, parang gusto niyang sumigaw. Nais niyang isipin na ligtas na siya. Jackie! Oh my God! Dama niya kasing nasa likod na lang niya halos ang nilalang na iyon at anumang sandali ay tutuklawin na siya. Hanggang sa maramdaman na lamang niya may kung anong dumaan sa kanyang binti na naging dahilan ng pag-ikot ng kanyang paningin. Jackie! Tanging naisigaw na lamang ni Lawrence
na makita niyang bumagsak ang kanyang minamahal. Ngunit alam niyang hindi iyon dahil sa ahas. Dahil nabato niya ito ng punyal na laging nasa likuran ng kanyang suot na pantalon. Ngunit hindi dahilan iyon para hindi siya mag-alala. Lalo pat nang bumagsak si Jackie ay tumama ang ulo nito sa bato. Mas tumindi ang pag-aalalang nararamdaman niya na makakita siya ng dugo sa ulo nito. Kaya agad niya itong binuhat. Namura niya ng paulit-ulit ang sarili sa kaisipan. Kung hindi siya dumating sa oras, ay siguradong may masamang mangyayari sa kanyang minamahal. Mommy! Biglang napabalikwas ng bangon si Marco dahil sa sigaw na iyon ni Ara. Anak, talaga lang ha? Sarkastikong tanong ng isang bahagi ng kanyang isipan. Marahas na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Kung maaari lang niyang bugbugin ang kanyang sarili, ginawa niya na sana. Hindi na dapat niya maalala ang katotohanan iyon dahil kahit hindi galing sa kanya si Ara, siya naman ang amang kinagis na nito. Kaya naman nakaramdam siya ng pagsisisi dahil napabayaan niya ito. Hindi niya kasi alam ang gagawin niya dahil ilang araw nang nawawala si Jackie at alam niyang si Lawrence ang kasama nito. Ngunit kahit na ibang lalaki ang kasama ng kanyang misis, ay gusto pa rin niyang makaramdam ng kapanatagan dahil alam niyang hindi naman pababayaan ni Lawrence si Jackie. Gayunpaman, hindi ibig sabihin noon ay hindi na ninangat-ngat ng panibugho ang kanyang puso. Kailan ba darating si Mommy? Pabalik na siya. Wika niya kahit hindi naman talaga niya alam ang sagot. Ewan niya kung dapat nga ba niyang paniwala na sinabi ni Beatrice na nasa Palawan si Jackie. Gayong hindi naman ito alam kung saan nga ba ang eksaktong lokasyon. Gusto ko na sanang makasama si Mommy. Me too. Hindi niya napigilan sabihin kahit alam niyang si Lawrence pa rin ang mahal ni Jackie. Umaasa naman siya na mas mangingibabaw pa rin kay Jackie ang pinagsamahan nila. Ngunit kung magagawa pa nitong pagtaksilan siya ay hindi niya nalubos na masisisi dahil hindi naman niya naibigay dito ang pangangailangan nito. Kahit naman sabi ng doktor ay mag-i-improve na ang kanyang kapansanan, hindi naman niya gugustuhin ang kinilang si Jackie dahil sa pagiging mag-asawa nila. Ang gusto niya ay makuha niya ito ng buong buo. Isip, puso at kaluluwa. Mahal pa ba tayo ng Mommy? Of course, mariin niyang sabi. Yun kasi ang gusto niyang paniwalaan. Babalik si Jackie. Naniniwala siya na hindi din ito gustong magstay sa kung saan man ito naroroon ngayon. Tiyak niyang hindi rin naman ito magagawang tiisin si Ara kung hindi lang talaga ito naiipit sa sitwasyon nito. At alam niyang walang ibang dapat sisihin kundi si Lawrence. Galit na galit ang kanyang puso at rumihistro din iyon sa kanyang isipan at naroon ang mukha ng mortal niyang kaaway. Isa man siyang tunay na lalaki, gusto na maiyak ni Lawrence dahil sa kalagayan ni Jackie. Hanggang ngayon kasi hindi pa ito nagigising kaya sobrang na siyang nag-aalala. Kahit naman kasi mababaw lang ang sugat nito sa ulo, ay hindi niya dapat gawing makampante lalo na't hindi naman siya doktor. Habang pinagmamasdan niya ang maamumukha ni Jackie na walang malay, ay parang dinudurog ang kanyang puso. Mahal na mahal niya ito pero sa tuwin ay siya ang dahilan kung bakit nagagalit ito at nasasaktan. Nang bata pa sila ay gustong-gusto niyang inaaway si Marco dahil doon lang siya napapansin ni Jackie. Kaya naman nagpagamit siya kay Jackie para pagsilosin ito. At dahil sa ramdam naman niya na mahal siya ni Jackie, ay pinili niyang isidus ito para kapag nabuntis ito ay mapilitan na itong pakasalan siya. Ngunit ang plano niya ay hindi nangyari dahil mas pinili pa rin ito si Marco kaysa sa kanya. Masakit man sa puso pero pagdating kay Jackie, hindi niya nagawang matalo si Marco. Gayunman, naramdaman din naman niyang nahihirapan si Jackie, ngunit mas pinili pa nitong lituhin ito. Talaga kasing gusto niya iparealize dito na siya ang dapat napiliin nito, ngunit anong nangyari? Kung hindi niya kinuha si Jackie ay hindi sana ito gugustuhin tumakas sa kanya at hindi ito mapapahamak dahil sa kanya. Maaari nga hanggang ngayon ay mahal pa rin niya si Jackie, pero hindi naman ang tipo ni Jackie ang magtataksil, lalo na kung kay Marco, kaya kahit masakit ay nakapagdesisyon na siya. Ibabalik niya si Jackie sa mag-ama nito dahil iyon naman talaga ang tamang gawin. It's my Lawrence. Bulala si Jackie nang imulat nito ang kanyang mata at pinakatitigan siya. Oh, gusto niyang maiyak sa sobrang tamis ng ngiti ngayon ng babae sa kanya. Maaaring nga wala siyang maalala pero naniniwala si Jackie sa mga sinasabi sa kanya ni Lawrence. Dama naman kasi niyang mahal niya ito. Kaya naniniwala siya na asawa siya nito. Napangiti tuloy siya kaisipang nakakalimot ang utak pero hindi ang puso. Kaya bilang asawa, ay dapat niya itong asikasuhin ng gusto
at ibigay ang mga pangangailangan nito. At hindi naman niya mapigilan ang labis na masiyahan dahil kitang-kita niyang sobrang naa-appreciate ng kanyang asawa ang kanyang ginagawa. Lagi tuloy siyang nakakatanggap dito ng mahigpit na yakap at mainit na halik. Siyempre, tinutugon naman niya ng buong alab. Gayunman, hindi niya maiwasan na magtaka kung bakit parang pinipigilan ni Lawrence ang sarili na may mangyari sa kanila. My love? Napapitlag siya sa sigaw na iyon ni Lawrence. Para kasing may kumiliti sa kanya kapag naririnig niya ang endearment nito sa kanya. Nawala lang ang kanyang ngiti dahil parang may eksena siyang naalala na ganoong-ganoon din. Hindi tuloy siya nakakibo kahit na narinig na naman niya ang sigaw ni Lawrence. Jackie? Wika nito nang bumungad sa kusina. Wari nakahinga ng maluwag nang makita siya. My Lawrence? Wika niya pero napakunot ang kanyang noo dahil parang hindi tama ang pangalan sinabi niya. It's my Lawrence nga pala dapat. Good morning. Sa halip na tugunin nito ang pagbati niya'y niyakap siya nito ng sobrang higpit. Pakiramdam niya tuloy, hindi lamang ito basta nananabik sa kanya, kundi mayroon rin itong gustong sabihin na hindi masabi sa kanya. Akala ko umalis ka na naman. Wika nito na bahagyang lumayo sa kanya. Nagkaroon lang siya ng aksidente nung nag-away sila, kaya't kahit na nasa isla, sila ay nagtatangka siyang maglayas. Hindi niya tuloy napigilan ng mapangiwi. Para kasing napaka-childish ng kanyang ginawa. Ayoko na mapahamak, kaya hindi ko nagagawin yon. Akala niya sapat na ang kanyang mga salita para mapakalma niya si Lawrence. Hindi pa rin pala. Pakiramdam nga niya ay mas hinigpitan pa nito ang yakap sa kanya. Baka naman magkalasog-lasog na ang buto ko sa'yo. Biro niya rito. Bahagya naman itong lumayo sa kanya. Pero hindi pa rin inaalis ang pagkakayakap dito. Mahal na mahal kita. Napangiti siya sa sinabi nito. Maaari nga nakalimot ang isip ko pero hindi ang puso ko. Ramdam ko mahal na mahal din kita. Kain tayo. Wika niya matapos pahirin ang luhang sumungaw sa kanyang mga mata. Mas mahal kita dahil nagawa kong kalimutan ang tama at mali. Anong ibig mo sabihin? Nagtataka niyang tanong. Nagugutom na ako. Napahagikik siya sa sinabi nito. Kaya pala kung ano-ano sinasabi mo riyan. Wow, adobo. Miss na miss ko na to. Gilala siyang napatingin dito. Bakit hindi ba kita pinagluluto? May mga katulong kasi tayo. Kahit na, responsibilidad kong asikasuhin ka. Ang mga klaseng asawa. Ganito dapat. Naiinis niyang tanong sa sarili. You're the best. Nagugutom na akong talaga. Ako na magsasandok nito. Maghain ka na lang. Agad naman siyang tumalima pero hindi pa rin nawawala ang bigat sa kanyang dibdib. Pakiramdam kasi niya hindi niya nagawa ang responsibilidad niya kay Lawrence bilang asawa. Napapuntong hininga na lang siya. Sa kaisipang marami siyang pagkukulang sa kanyang mahal, kaya kailangan naman ay makabawi siya. Masyado kang tahimik. Wika sa kanya ni Lawrence habang kumakain sila. Uminom muna siya ng tubig bago ito hinarap. Nagigilty kasi ako sa'yo. Bakit naman? Napangiti siya nang biglang naging mas malamlam ang mga mata nito. Hindi niya tuloy napigilang haplusin ang gwapong mukha nito ng ubod na kinis. Para kasing hindi ako naging mabuting asawa sa'yo. Bahagya itong umubo na hindi niya alam kung nahinaan ba dahil agad itong napahagilap ng tubig. Sa totoo, Jackie, parang gusto na niyang maiyak sa reaksyon na iyon ni Lawrence. Alam niyang ayaw lang nitong masaktan siya. Kaya hindi nito masabi sa kanya mga bagay na maaaring makasakit sa kanya. Hindi niya tuloy napigilan ng mapaiyak. Jackie, huwag ka naman ganyan. Sorry, wika niya. Hinagilap nito ang palad niya sa kapi ni Sil. Wala kang kasalanang nagawa sa akin. Kung tutuusin ngay ako may kasalanang nagawa sa'yo. Na babae ka? Sigaw nito. Umagalpak ng tawa si Lawrence. Kahit kailan ay hindi ko maiisipan na pagtaksilan ka. Anitong ngiting-ngiti. Habang nakatitig sa kanyang mga mata. Wala naman siyang matandaan, hindi niya napigilan ng mapangiti. Alam niya kasing hindi naman nagsisinungaling ang kanyang asawa nang sabihin ang mga salitang iyon. Kita niyang nagniningning ang mga mata nito sa kasiyahan. Siguro ay dahil naaaninag nito ang pagsiselo sa kanyang boses, na siya makapagpapatunay kung gaano niya ito minahal. Bakit ba tayo nandito? Nahagilap niyang tanong pagkaraan. Nagbabakasyon. So, saan tayo talaga nakatira? Sa Maynila. Kumunot ang noo niya dahil napansin niyang biglang pag-iwas ni Lawrence.
Ewan niya kung bakit pakiramdam niya meron itong itinatago sa kanya. Bakit tayo nagbabakasyon? Dahil gusto natin magkaroon ng oras sa isa't isa. At hindi natin yun magawa kung nasa Maynila tayo dahil abala tayo sa trabaho. Anong bang trabaho natin? Hindi niya napigilan ng mapa-aray nang biglang sumakit ang kanyang ulo. Jackie, sumasakit ang ulo ko. Napabuntong hininga ito. Huwag ka na kasi magtanong ng kung ano-ano dahil talagang sasakit ang ulo mo. May sakit ka, kaya kailangan mo lang ay magpahinga. Sige na, tapusin mo ng pagkain mo. Sabi ni Lawrence. At ito na raw ang bahala magligpit ng pinagkainan nila, ngunit hindi siya pumayag. Para sa kanya, ay obligasyon niyang ligpitin bilang asawa nito ang kanilang pinagkainan. Kaya sa huli ay magkatulong na lamang silang nagligpit. Ngunit nang matapos sila sa kanilang pagliligpit, ay bigla siyang napatili dahil binuhat siya ni Lawrence. Kaya naman siya'y napakakapit sa leeg nito. Na magkatitigan sila'y hindi na siya nakatiis na hawakan ang mukha nito at halikan ang labi nito. Gusto niya kasing iparamdam rito kung gaano niya ito minamahal, na kahit na wala siyang maalala, ay hindi pa rin niya kayang magawang kalimutan ang pagmamahal na nararamdaman para rito. Sa katunayan, ang puso niya ang lakas-lakas ng pintig habang magkahina ang kanilang mga labi. Parang hindi na niya makakayang matapos pa ang sandaling iyon. Ano nga ba naghihintay sa pagkakataong itong tila tuluyan ng nakalimutan na babaeng pinakamamahal ni Lawrence ang kanyang nakaraan? Mabuhay nga sila ng matiwasay? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.